bahagi ng pambansang budget ay napupunta na sa pagbabayad ng interes at amortisasyon. 49% ng kita ng pamahalaan napupunta sa pagbabayad ng utang, samantalang ang sweldo at operating expenses ay napakalaki rin. Kaunti na ang mapupunta sa pagpapaunlad, baka masamahan pa ng flood control. 1.87% na ang ratio ng paglago ng utang laban sa paglago ng ekonomiya. Kapag mas mabilis ang paglaki ng utang kaysa paglago ng ekonomiya, ang tunay na magbabayad ay hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon, kundi pati ang susunod na mga Pilipino. Mr. President, ang investment grade outlook sa ating ekonomiya ay bumagsak na from stable to negative. Sa loob ng 2 hanggang 6 na buwan, ito ay susuriin at posible tayong ma-downgrade. Pag nangyari yan, tataas ang interest rate, ang pagutang at malamang mababawasan at aatras ang mga investors sa ating bansa. Ano ang plano ng inyong economic team? Hindi nyo ito nabanggit sa SONA. Kaya naalala ko ang sinabi ng veteranong political analyst na si Lito Banayo. This government is overspending, overborrowing, overtaxing, and overstealing. Maaaring hindi sumang-ayon ang iba sa pahayag na yan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang ginagawa ng pamahalaan upang patunayang mali ang ganitong pananaw? Sapagkat ang tunay na sukatan ng isang administrasyon ay hindi ang dami ng pangako, kundi ang dami ng pangakong matutupad. Hindi ang husay ng talumpati, kundi ang husay ng pamamahala. Hindi ang lakas ng palakpakan, kundi ang dami ng pamilyang tunay na umaahon sa kahirapan. Hindi inspection ng mga proyekto, kundi implementation at completion. Mr. President Marcos, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, ikaw ay mananatiling pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Your negative, frustrating are the manifestation of this. Napakalaki ng nanakaw, 1 trilyon! Nag-resign ang gabinete, Speaker, Senate President. Bakit hanggang ngayon hindi malinaw kung ano nangyari sa 1 trilyong pag-aari ng bayan? Pasensya na, Ginoong Pangulo. I am simply stating my perception of the truth. And I believe that many of our people share the same views and sentiments. Kung may mali sa sinabi ko, sabihin niyo sa akin at hindi ako magiging bingi at bulag sa katotohanan. Maraming salamat po.